Anong ginagawa mo? Natigil si Celine sa ginagawang paglilinis sa napakagulong veranda na pinag-inuman ni Gab, Jomar at Jasper kagabi. Tinutuo kasi ng tatlo ang challenge na matira matibay sa lambanog na ginawang content ni Gab sa vlog nito, na ang ending, tatlo silang talo dahil pare-parehas namang natamba sa kanilang inuman. Laking pasalamat niya talaga na hindi nakisali si Joaquin. Wala raw ganang uminom ang asawa kagabi kaya hindi napilit ni Gab. Isa pa'y hindi raw pwede na mahadjap ito ng camera ni Gab na nakikipag-inuman dahil baka may makakilala sa kanya kapag may upload sa YouTube. Baka gawan lang daw ng issue. Nilinis ko ang mga suka ni na Kuya Jomar, napapolitop niyang sagot sa asawa ng lingunin niya ito. Napangiwi at naikuskus rin niya ang hintuturo sa kanyang ilong. Nakusat ang mukha ni Joaquin na humalukip-kap. Why are you the one doing that? That's not your job. Hindi mo sinabi sa kanila na mag-inom sila nang hindi nila kaya. Sila ang dapat maglinis ng kalat nila. Hayaan mo na. Pinsan ko naman siya, dahilan niya't itinuloy niya ang pagwawalis at pagsaboy ng tubig sa sahig ng veranda para mawala ng tuluyan ang amoy ng suka pati na rin ang amoy ng alak. Mahabang sandali ang lumipas na walang naging salita si Joaquin. Pinapanood lang siya, pero maya-maya ay isang malalim na hininga ang narinig niyang pinakawalan nito. Gusto mong mamasyal? Di kawasa ay tanong nito. Napalingon siya rito at nagtataka na sinalubong ang titig nito. Her husband was looking at her na may pagsusumamo o may nais sabihin. Saan tayo mamamasyal? Aniya, saan ba ang magandang pasyalan dito? Balik nito. Ngumiti na siya, may sumagi kasi agad sa isip niya na lugar sa halunong na noon pang bata siya nais puntahan o pasyalan. Let's go. Let's make some happy memories. Hinalas ni Joaquin ang pagkakahalukip-kap sa dibdib at iniabot sa kanya ang isang kamay nito. Nakangiti pa rin, inabot naman niya iyon. Ngunit ang ngiti niya ay nabura, nang sa kanyang gulat ay bigla siyang kinabig nito patungo sa dibdib nito. Anong, hindi niya maintindihan kung para saan iyon kaya hindi niya rin alam kung paano o ano ang itatanong. Nakipagtitigan na lamang siya rito. Pinagmasdan ang napakagwapo nitong mukha. Until he bent down and gently pressed his lips against her forehead. Napapilit si Celine nang naghatid iyon ng kakaibang damdamin sa kanyang puso. Totoo nga na ang halik sa noo ay kakaiba sa pakiramdam. Nakakalibot and at the same time nakakataba ng puso. Magbihis ka na, susunod ako. I'll just check the car, Joaquin whispered softly when they both opened their eyes. Bagaman nagugulumihanan dahil parang ang bait kung makapagsalita ngayon ng tipaklong niyang asawa ay tumanggo siya. At nang bitawan nito ang likod niya ay pumasok na nga siya sa bahay. Tita, aalis kami mamaya saglit ni Joaquin. Gusto raw po niyang mamasyal. Okay lang po ba? Ngunit dahil nakita niya ang tita Doreen niya sa may salas ay palem niya muna. Inalis ng ginang ang tingin sa binabasa na ledger at tumingin sa kanya. Abay oo naman. Tama lang na ipasyal mo ang asawa mo. Doon sa Paraiso Beach. Mas gumanda pa iyon ngayon. Marami na ring kainan doon. Lumawak ang pagkakangiti ni Celine. Sa Paraiso Beach nga ang naisip niya kanina na lugar. Opo, tita, doon ko po siya ipapasyal. Panipi. Sige, sige, mag-enjoy kayo. Nakangiti na ikinampay ni Aling Doreen ang kamay. Sama ako, ate, wika ng biglang sulpot na si Ana. Next time ka na, pagtanggi niya at nagmamadali na niyang tinungo ang kwarto. Hindi niya binigyan ng tsansa ang kapatid na kulitin siya. Mabilis siyang naligo at nagbihis. Saktong naisuot na niya ang pinili niyang outfit nang nakabalik ang asawa. She wore an old rose tank top paired with denim jeans. She exuded simplicity yet radiated allure. Saglit siyang pinasadahan ito ng tingin bago tahimik na tinungo ang banyo at naligo na rin. Mas nahihiwagaan pa si Celine na hinintay ito. Hindi siya sanay na tahimik si Joaquin. Mas sanay siya na suplado ito at sinusungitan siya, hindi ganito. Paglabas naman nito sa banyo ay halos hindi siya tinatapunan ng tingin na nagbihis. Habang siya ay nakasunod ang mga mata niya rito, tahimik na nag-obserba. Sigurado na siya, may bago nga sa kanyang asawa ngayon. Hindi lang niya mapinpoint kung ano. Ready ka na ba? Panipi. Oo. Tara na, aniya upang makalabas na sila sa kwarto at parang sumisikip na sa kanyang pakiramdam. Nasusuffocate na siya na hindi niya moari kung bakit.
Isa pa, naisip niya na kaysa ang mag-emote o mag-inarte ay susulitin na lamang niya ang bawat sandali na kapiling niya ang mister. Hindi nagtagal ay narating nila ang destinasyon. Nasa Paraiso Beach na sila matapos ang halos 1 oras na biyahe ang private beach na isa pang ipinagmamalaki sa mga turista maliban sa mga coffee farm. Ang ganda, manghang-mangha na saad ni Celine. Nakatayo siya sa gilid ng dalampasigan, nakatapak sa kulay puting buhangin at tinatanaw ang kulay asol na tubig na malawak na karagatan. Hands in his pockets, walang imik na sinamyo na maniwakin ang preskong hangin. Napapikit pa ito sa kapayapaang naramdaman. Nang magsawa, naglakad-lakad sila sa paligid. Magka-holding hands kaya naman kilig na talaga si Celine. To be honest, I also own a property similar to this. Nasa bandang La Union nga lang. Doon ako nagpupunta kapag gusto kong mapag-isa at magpahinga kahit saglit lang, pag-amin ni Joaquin nang wala pa rin silang maisipang pag-usapan. Talaga, reaksyon niya na hindi maitago ang excitement. Sunod-sunod na tango ang ginawa ni Joaquin. Siguro madami ng babae ang nadala mo doon, ano? Muntik na niyang naisunod na itanong buti at nakagat niya ang dila. Ayaw niyang ma-spoil ang sandali na ceasefire silang mag-asawa. Nasa napakaganda silang lugar kaya bawal muna ang away o gulo. Tumigil sila sa paglalakad at humarap ito sa kanya. Celine, panipi. Panipi. I just want to apologize for coming and causing disruption in your life, he said with all sincerity. Ano ka ba? Dati nang magulo ang buhay ko, biro niya upang hindi niya mapagtuunan ng pansin ang kilig na namang nadama. Parang tumaba ang puso niya. Bahagyang natawa si Joaquin. Ganoon ba? Panipi. Oo, tapos sobrang hirap pa. Buti nga dumating ka. Hindi ko na problema ang kakainin ko araw-araw, dagdag niya na natawa rin kaunti. Hinawi muna ni Joaquin ang tumikwas niyang mga buhok sa kanyang mukha. Iniipit sa likod ng kanyang tainga, don't worry, dahil hindi mo na mararanasan ang hirap. Whether I'm by your side or not, I will make sure that everything will be easier for you. Bigla ay natulala si Celine. She felt a certain sadness in her heart upon hearing that. Na para bang nagpapalim na sa kanya ang asawa. It was as if he was subtly telling her that the end was near for them. Gusto niyang maghimagsik, tumutol. Sabihing wala siyang pakialam kung maghirap siya ulit basta sana magkasama sila. Subalit pumipigil naman sa kanya ang hiya pati ang kaisipang wala siyang karapatan. Wala siyang karapatan dahil kahit kasal sila ay hindi naman dahil sa pagmamahal. Nangilid ang kanyang mga luha. Pero parang kumakampi sa kanya ang tadhana dahil bago siya mapaiyak ay may tumalon na tipaklong sa ulo ni Joaquin. Tapos ay nahulog sa balikat nito. Nagliwanag ang kanyang mukha at na-cute-an sa tipaklong na itinuro iyon. Oy! Gulat naman si Joaquin na pinalis ang insektong kulay berde sa balikat nito nang makita. Pagkway takot na tumayo. Ang galing! Akalain mo, yun, alam ng tipaklong na iyon ang kalahi niya. Nagtatawa na talaga si Celine. Ang lungkot niya'y tuluyang nabura. Ganon, dikit ang mga ngiping angle sa kanya ng asawa. Pinaningkitin din siya ng mga mata habang nakabukol ang dila sa pisngi. Humakbang siya paatras pero tumatawa pa rin. Nang parang huhuliin siya nito ay nagtatakbo siya. Tumakbo siya sa pabalik sa tabing dagat. Kapag nahuli kita, ipapakain kita sa peteng. Birong pananakot ni Joaquin, lumayo ka sa akin. Sinabuyan niya ito ng tubig dagat, huli ka. Subalit nahuli nga siya ulit nito. Ikinulong siya sa mga bisig nito at ipinaikot-ikot sa ere. Nagtitili siya sa una pero sa huli ay tuwang-tuwa na idinapa na niya ang mga kamay. Masayang-masaya sila na parang batang naglaro sa tabi ng dagat kahit na hindi sila nag-swimming dahil wala silang dalang extra na damit. Nakontento sila sa pagtatampisaw, habulan, at pagpupulot ng shell. Gutom ka na ba? Panipi. Medyo. Panipi. Tara, let's eat. Panipi. Naglakad-lakad ulit sila habang naghahanap ng makakakainan. Saglit lamang ay papasok na sila sa loob ng napili nilang restaurant. Nakakalula ang mga pagkaing in-order ni Joaquin. At hindi na siya nagreklamo kalit marami dahil gusto niya ang mga nasa hapag. Natakam pa nga siya sa seafood pasta. Nang mag-umpisa silang kumain ay gusto siyang tawanan ni Joaquin dahil parang nakalimutan niyang may kasama siya. Na kung hindi niya panaramdamang tinitigan siya nito'y hindi siya mag-angat ng tingin.
Bakit? Amused niyang tanong. Joaquin shook his head while still gazing at her with adoration in his eyes. I'm just glad because you enjoy the food. Namula ang mukha niya. Nagmukha ba akong patay gutom? No, but you look cute. Mahilig ka talaga sa seafoods ano? Panipi. Mabiro siyang tumango at nagpunas ng napkin sa bibig. Siguro ay dahil once in a blue moon na makatikim ako ng ganito dahil mahal. Kaysa bumili ako ng sugpo noon sa palengke ay tabong na lang para mas mura. Panipi. Napangiti lamang si Joaquin. Kain ka lang huwag kang mahihiya, birong sabi niya rito na parang siya ang magbabayad. Tinapos na nga nila ang pagkain na nakaangit iyan nila. Grabe ang laki ng tiyan ko, ani ang natatawa ng palabas na sila sa restaurant. Tinuwanan lang siya ni Joaquin nang pinalaki niya palalo ang tiyan at magmukhang 3 buwan na buntis. Malakas pala ang ulan. Umuulan pala, halos sabay nilang may sambit paglabas. Tinanong ni Joaquin ang gwardya kung may mahihiram silang payong. Sa kamalasan ay wala daw. Sino nga ba naman ang magdadala ng payong kung kanina ay ang ganda ng sikat ng araw? No choice kundi takbuhin natin ang kinapaparadahan ng kotse, suhestyon ni Celine. Umiling ang asawa. Ako na lang. Hintayin mo ako rito, panipi. Ayoko. Ikaw mababasa, tapos ako hindi. Unfair naman iyon, tanggi niya. Ang mag-asawa magkasalo sa hirap at ginhawa. Sa tag-araw o tag-ulan, tapos ay chessy niyang dagdag. Natawa siya nang taasan siya nito ng kilay. Halika na, hila na niya rito. Nauna na siyang nagtatakbo habang tumitili. Napailing na lamang si Joaquin na sumunod. Tulad ng inasahan nito ay nabasa nga sila. Ang saya naman nito, ngayon lang ulit ako nakaligo sa ulan. Tuwang-tuwa na sabi ni Celine habang hinihintay ang asawa. Nakadipa ang kanyang mga kamay na sinalo-salo niya ang patak ng ulan. She even closed her eyes, relishing the sensation of the cold raindrops on her skin. Tuldok, natatawa na lamang sa kanya si Joaquin. Halatang sinadya na nito ang pagbagal ng kilos. Hanggang sa tumigil ito sa paglakad at nagpaulan na rin. Animoy nasa photoshoot pa ito nang maghilamos ito ng mukha, isukli ang mga daliri nito sa buhok, at tumangala sa langit. Ikaw rin, ano, ngayon ka lang ulit nagpaulan. Tukso ni Celine dito. Yeah, if I'm not mistaken, I was 10 years old when I last danced under the rain, sagot ng asawa. Nagtinginan at nagtawanan sila. Wanna walk in the rain with me? Pagkway inilahad ni Joaquin ang kamay sa kanya. Hindi naman siya nagpaligoy, tinanggap niya ang kamay nito. And together they walked hand in hand under the refreshing rain. Wala silang naging pakialam kahit na pinagtitinginan sila ng mga tao. Ang mahalaga masaya sila ngayon na mag-asawa. Masayang masaya, kahit nang magkayayaan na silang umuwi ay ngiting-ngiti sila sa isa't isa. Ilang saglit ay nakaramdam ng ginaw si Celine dahil basa na nga sila ay nakabukas pa ang aircon ng sasakyan. Tumingin siya sa katabi nang naramdaman niyang tumigil ang sasakyan at kumilos si Joaquin. May inabot sa likod ng sasakyan. Isang tuwalya iyon na nakahanger. You're chilling, anito nang parang ikumot iyon sa kanya. Salamat. Hindi halos marinig ang tinig na lumabas mula sa mga bibig niya. Tipid itong ngumiti, then he started again the ignition. Ilang saglit lang ay binabaybay na nila ang maulang daan pa uwi. Salamat. Nag-enjoy ako. Ani Celine nang makapagbihis na sila. Ngumiti si Joaquin. Mauna ka nang matulog. Silipin ko lamang si Lola Salome, aniya. Ayoko pang matulog o magpahinga. Celine, subalit nakangiting pagsalungat ng asawa. I still want to be with you. Magkape perhaps, panipi. Napatitig siya rito. Tiningnan kung totoo ba ito sa sinabi. Tumaas naman ang isang kamay ni Joaquin. Unti-unti nitong inihaplos sa kanyang pisngi. I will never forget this day, sweetheart. Kinilabutang napakurap-kurap si Celine. Nahiliwagan na talaga siya sa pagiging clingy at sweet ng mister. Gustong-gusto niyang magtanong kung ano ang meron o kung ano ang problema, hindi naman niya magawa. Sa halip na bamuka ang mga labi niya'y tumikom at ngumiti na lamang. Sige, pagkway sabi niya. Iniiwas na niya ang kanyang mukha sa palad ng asawa. Kayang-kaya pa naman itong kunin ang katinuan niya at dalhin siya sa kamunduhan. Umayos na rin ng tayo si Joaquin at isinuklay ang mga daliri sa buhok. Wait lang, magtitimpla na ako ng kape. Sa veranda tayo, masarap magkape habang pinapanood ang ulan.
Sige, hintayin mo ako doon. Pumihit na siya at natatarantang na unang lumabas. Malalaki ang hakbang na tinungo niya ang kusina. Ngunit pagdating naman niya doon ay natigilan siya. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip habang nakahawak sa countertop ng lababo. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ang saya nila na mag-asawa ngayon? She traced her lips with her finger while continuing to scrutinize everything. Pinipilit niyang masiyahan na lamang dahil sa wakas parang magbabago na ang asawa. Na sa wakas ay nagkaroon na rin ng asukal sa katawan ng tipaklong. Sweet na ito kahit paano. Subalit nahahaluhan kasi talaga ng takot ang kilig niya. Malakas ang kutob niya na may mali kaya hindi mabuo ang kasiyahan niya. Baka owa ka lang, hanggang saan ang isip niya. Bakit natutulala ka? Hindi na niya nakontra ang isipan dahil biglang may nagsalita na pumutol sa pagmumuni-muni niya. What the? Gulat niyang naibulalas. Sorry, Celine, nagulat yata kita. Kukuha sana ako ng tubig dahil naiinom ako, natatawang ani Jasper. Nakangiting inirapan niya ito. Sige lang, timpla naman ako ng kape. Teka, bakit palagising ka pa? Si Kuya Jomar niyo ang bantay kay Lola Salome. Ang kaso nakatulog naman ng silipin ko ngayon lang kaya ako na lang. Bahagya siyang natawa. Antukin yata talaga, yun, hindi yata. Antukin talaga. Sleeping beast nga ang tawag ko doon. Hindi niya lang alam. Panipi. Ikaw talaga, panipi. Matapos nilang kantiawan si Jomar ay kanya-kanya na sila ng kilos ni Jasper. Tiniyak niyang may distansya sila at baka makita na naman sila ni Joaquin. Baka bigla rin yung sumulpot at mag-isip na naman ng masama. Sige, sis, may nakita, panipi, okay, nginitian niya ito. Ginhawang-ginhawa siya na walang Joaquin na sumulpot. Mariin niyang ipinikit ang mga mata nang mapagsolo ulit siya sa kusina. Hayaan na lang niya siguro kung ano ang dahilan ng asawa at ang bait nito ngayon. Sumasakit lang ang hindi katalinuhan niyang ulo sa kaiisip, bahala siya, naibulong na lamang niya at tinapos na ang paggawa ng kape. Pagbalik niya sa kinaroroonan ni Joaquin ay nadatnan niyang may kausap ito sa cellphone. Yes, I've made up my mind. Tomorrow I will wait, pero pagtatapos nito sa tawag nang makita siya. Alam ni Celine na si Secretary Dem ang kausap nito kaya hindi na siya nagtanong. Inilapag niya ang tray sa lamesa sa veranda saka umupo sa isang silyanyo na nakapalibot. Sa tapat niya naman umupo ang asawa. Tahimik silang nagkape habang pinapanood nga ang pagpatak ng ulan, habang mahigpit na magkahawak ang kanilang mga kamay na para ba'y ayaw nang maghiwalay. Matagal na tinitigan ni Joaquin ang sarili sa salamin. Animoy kalmadong-kalmado ang hitsura niya, ngunit kung masisilip ang mga kamao niya na nakasuksok ulit sa front pocket ng Bermuda short na suot ay makikitang kay higpit ng kanyang pagkakakuyom. Mukhang mali na sumama-sama pa siya sa lugar na iyon. At lalong mali na gumawa pa siya ng masayang memories kasama si Celine kahapon. Mas hindi na niya tuloy maintindihan ang nararamdaman ngayon. He sighed, iiling-iling na umalis sa harapan ng salamin at tinungo ang bintana. Napatitig siya sa kawalan. Inaalala niya ang masayang sandali nila ni Celine kahapon. At hindi niya maiwasang mapangiti. For the first time since his mother died, he was able to share his little happiness with someone again kay Celine. Ang saya-saya talaga nila na mag-asawa kahapon. To the point that he didn't want it to end, ideally. Subalit, lahat naman ng bagay o pangyayari sa mundo ay may katapusan. Kahit pa ang relasyon, kaya sa ayaw man niya at sa gusto ay kailangan na niyang tanggapin na ngayon na rin ang katapusan ng masayang araw niya kasama ang asawa. To spare his feelings, he also remembered all the hardships and sacrifices he endured just to gain his father's trust. He poured blood and sweat into the regal empire just to become the CEO. Hindi naging madali ang pag-akyat niya sa tugatog ng tagumpay kahit pa siya ang nag-isang anak ng chairman at sinasabing tagapagmana. Buong buhay niya ang itinaya niya. Bumantong hininga siya't muling binuo ang desisyon. Patawarin na lang siya ni Celine sa kanyang gagawin. Aalis na sana siya sa may bintana upang lumabas at puntahan kung nasaan ang asawa. Hindi siya dapat magsayang ng oras. Habang may pagkakataon pa siya na makasama ito ay dapat sulitin na niya. Ngunit noon naman niya napansin ulit ang napakagandang malawak na taniman ng kape na pag-aari ni Aling Doreen.
Naaliw siyang pagmasdan ng mga kalalakihang tanaw niyang namimitas ng mga bunga ng kape sa mga shrubs. Ilang araw na sila sa halunong pero manghang-mangha pa rin siya. At hindi na siya nagtataka dahil coffee lover talaga siya. Hindi rin siya nagbibiro na gusto niyang bilhin ang farm. Dahil kung noon gusto niyang magpatayo ng Italian-inspired coffee shop, parang mas gusto na niyang unahin ang mag-asikaso ng coffee farm. Sinundan niya ng tingin ng isang lalaki na may bitbit na kaing na puno ng mga bunga ng kape. Pumasok ito sa isang kubo na ngayon lang niya napansin. Siguro ay bodega. Napabuntong hininga siya. Bago matapos ang oras niya sa lugar na iyon ay nagpasya na siyang lumabas. Gusto niya namang libutin ang mga farm kasama si Celine. Sa may kwarto ni Lola Salome niya nakita ang asawa. May tiyag ang hinihilot nito ang paa ng lola nito. "Pasyo, bumalik ka." Ngunit nang makita siya ni Lola Salome ay iba na naman ang tingin sa kanya. "Halika dito, asawa ko." Gusto na naman siyang abutin. Napangiwi si Joaquin. Napaatras siya kaysa ang lumapit. "Not again." Nagkatinginan sila na mag-asawa. Sinenyasan siya ni Celine na umalis muna. Isinenyas naman niyang maglalakad-lakad siya sa farm. "Lola, hindi po siya si Lolo Pasyo. Siya po si Joaquin. Siya po ang asawa ko." Umabot pa sa pandinig niya sa pag-alo ni Kaylan sa matanda. Napakatyaga talaga at napakabait ng kanyang asawa. Ngani-ngani ay muntik niya tuloy ng masapak ang sarili habang pababa ng hagdanan. Ang tinginan niya agad sa kanyang sarili ay walang kwentang lalaki dahil hindi niya kayang piliin ang babaeng katulad ni Celine. Napakagago niya. Binilisan niya ang pag-alis sa bahay na iyon bago magbago ang pasya niyang piliin ang Regal Empire. Inaliungan niya ang paglibot-libot sa farm habang hinihintay si Celine. Unti-unting nagkaroon ng ngiti sa kanyang mga labi. Talagang nasisisiyahan siya sa mga hitik na bunga ng kape. May kulay green, dilaw, kahel at ang kulay ng mga hinog na pula. "Who are you? What are you doing here?" Maya-maya ay maliit na tinig na gumambala sa kanya. Nilingan ni Joaquin ang likuran. Isang batang babae na sa tingin niya ay nasa 5 taong gulang ang nakita niya at parang molditang dalaga na nakapamaywang. She was cute. Her short black hair in riotous curls. Akmang ngingitian niya ito. "Are you an intruder here on our farm? Are you a thief?" Subalit ay pagsusuplede pa sa kanya ng bata. Nalaglag ang panga niya, pero saglit lang ay napasinghap siya. Ginawa na nga siyang karpintero ni Celine, ngayon naman magnanakaw ng batang moldita na ito. "Nice. You better speak up, or I'll report you to my tatay," banta na sa kanya ng bata. Naningkit ang mga mata ni Joaquin. "You call your father, tatay, not daddy." At saka pansin niya. Napansin niya talaga iyon dahil kung makapag-English ang bata ay may British accent. Akala niya ay anak mayaman ito. "Yes, why? What's the matter?" Malamig na tugon ng bata, sabay humalukip-kap. "Now tell me, who are you?" "Panipi." "Luna, anak." "Panipi." Hindi na niya nasagot ang bata nang may tumawag na rito. Isang itsurang magsasaka na lalaki ang nakita niyang palapit. Naka-overalls ito, may sombrero na yari sa dahon yata ng nyog at nakabutas sa paa. "Tatay, he's an intruder po dito sa farm." Pagsusumbong na nga bata sabay turo sa kanya at bago kumapit sa binti ng ama. Napatanggal ng sombrero ang lalaki at napakamot sa ulo. Mukhang hindi naunawaan ang English na salita ng anak. Ang sabi niya ay isa raw akong tao na nang imasok dito sa farm niyo na walang pahintulot, paliwanag niya. "Pero huwag po kayong mag-alala dahil hindi po akong masamang tao. Mukhang hindi ko lang namalayan na lumampas na ako sa farm ni Tita Doreen." "Panipi." "Ah, kilala pala kayo ni Doreen." "Naku, pasensya na po kayo rito sa anak ko, sir. Akala niya siguro ay katulad kayo ng lalal noon na nagnakaw ng pananim namin." "Panipi." Tipid siyang ngumiti at tumango, pati na rin sa bata. "Luna, humingi ka ng pasensya kay sir. Bisita siya ni Aling Doreen, utos ng tatay sa anak." "I'm sorry po. I just thought you were an intruder." Pagsunod naman ng bata. Naglaho na ang pagiging aloof o snobbish nito kaya mas naging cute pa. "It's okay, baby," tipid niyang sagot na mas nilawakan ng pagkakangiti rito. Paano po siya natutong mag-English? Saka usise niya sa ama nito. "Naku, sir, 2 years old pa lamang si Luna ay nag-i-English na siya gawa ng mga napapanood niya sa cellphone."
Ewan ko nga sa mga bata ngayon at marurunong mag-English. Ang hirap tuloy makipag-usap na sa kanila, imporma ng lalaki. Na-amaze na talaga si Joaquin na tumanggo-tango. Sige, sir, maiwan na namin kayo, paalam na ng lalaki. Tinanguan lang niya ang mag-ama at inihatid ng tanaw. At minsan pa'y napasinghap siya nang maalala niya ang sinabi ni Celine na bawal siyang mag-English dahil walang mahirap na nag-e-English. Sayang at wala si Celine, paiya sana ito sa batang si Luna. Joaquin, speaking of, sulpot na ni Celine. Natatawang hinintay niya ang asawa. Bakit nandito ka na? Lumampas ka na. Ibang farm na ito. I know. May nagsungit na nga sa akin na Englesera kanina. Tinawag akong intruder, aniya na natatawa pa rin. Englesera, babae. Sino siya? Nagkibit balikat siya. Luna raw ang pangalan. Panipi. Sumimangot si Celine. Luna, so maganda. Maganda ang pangalan, Panipi. Oo naman. Cute kahit kulot tapos alam niyang magsalita ng English kahit mahirap lang sila. Hindi katulad ng sinabi mo, pang-asar na niya rito. Di sana all. Anang asawa, kitang-kita ang pagbangon ng inis para kay Luna. Tumalikod na ito at malalaki ang hakbang na iniwan siya. Hey, kunway takang-taka na hinabol naman niya ito at inakbayin. Galit ka ba, Panipi? Celine looked at him with a sidang stare. Ewan ko sa you. Dun ka sa Luna mo. Panipi. Hindi mo ba itatanong kung ilang taong gulang na si Luna? Kaysa ang magpabola ay itinulak siya nito. Pakeko sa kanya. Wala sa oras, umailan lang sa ere ang matunog na halakhak ni Joaquin. Hindi niya akalain na ang cute palang magselos si Celine. Lalo na ng parang robot na may tupak itong mas binilisan pa ang paglakad. Iniwan na talaga siya. Sa labas ng bahay ni Aling Doreen ulit sila nagpasyang kumain. Nagmistula ulit silang nag-boodle fight pero kanya-kanya na plato. Habang kumakain ay inaalaw ni Joaquin ang asawa. Inaasikaso. Bata lang si Luna, maybe around 5 years old, hanggang sa hindi rin siya nakatiis. Mahirap pala talagang amuhin ng babaeng nagseselos. Ewan ko sa you, mahaba ang ngusong pambabalewale pa rin sa kanya ng asawa. Hindi naniniwala. Tita Doreen, may kilala ka bang Luna na bata? Naisipan niyang tanong sa ginang na kasalo nila sa pagkain. Oo, si Luna, iyong anak ni Kapedring. Bakit, Panipi? Wala po, natiwalang po ako sa bata na iyon, ani Joaquin pagkuay may pagmamalaking tiningnan si Celine. Told you, hama ba ang mga nguso ni Celine? Bakit kasi hindi mo sinabi kanina? I tried to tell you, but you're a walkout queen, aniyang natatawa. Grabe ka. Parang ang sama ko tuloy na pinagselosan ko ang isang bata. Kinurot na siya nito sa tagiliran. Nagtatawa naman siyang umiwas. Hustisya po sa mga walang partner, malakas na parinig sa kanila ni Ana. Sinaman ito ng tingin ni Celine, na ikanalawa naman ni Jasper at Jomar. Masaya ulit ang kainan nila, lalo na nang dumating si Gab, Ellery, at Aling Flor na nakisalo ulit. Yes yaw, mga katrops. Masaya talaga dito sa probinsya. Tingnan nyo naman, may masasarap na nga na pagkain ay kay ganda pa ng view habang kumakain. Si Gab na nagba-vlog na naman. Nakalive sa found kaya napakalikot. Kung saan-saan itinututok ang mga camera. Hi, fans! Birong kaway ni Ana nang dito itapat ni Gab ang camera. Kain po tayo, sabi naman ni Jasper. Si Jomar ay ipinakita lamang ang pagsubo ng madaming kanin at ulam nilang maalat na itlog na may kamatis. Tapos ay nag-thumbs up bilang pagsasabi sa mga viewers na masarap. Hey, si Joaquin lamang ang hindi natuwa sa ginagawang pag-vlog ni Gab. Itinakip nito ang palad sa camera. Napahiya si Gab at nakita iyon ni Aling Flor at Ellery. Sila ang nasaktan sa ginawa ni Joaquin. Nagpapaunawa si Celine sa tiyahin at pinsan na tiningnan sila. Ang arte ng asawa mo, ano ba ang tingin niya sa sarili niya para hindi magpakuha ng video? Sikat ba siya? At sito na nga sa kanya ni Aling Flor nang nagpaalam si Joaquin na magbanyo saglit. Akala mo naman kung sinong gwapo. Sabi na rin ni Ellery. Pasensya na po kayo kay Joaquin. Ganoon po talaga siya. Sabi ko nga kahit selfie ay ayaw nyun, paghingi ni Kalyo ng dispensa. May ganoon po talagang tao, tita, na sinigundahan ni Jomar. Intindihin mo na lang ang tao,
Floor, sabi rin ni Aling Doreen. Ay, hindi pwede ang ganon na ugali. Dapat ay makisama siya, ngunit mainit na talaga ang ulo ni Aling Flor na dahilan. Hayaan nyo na, Maria. Baka may balak din si Bayaw Joaquin na mag-vlog balang araw, Sabad na ni Gab. Huwag na niyang mabalak-balak dahil ipagdadasal ko na kahit isang subscriber ay wala siyang makuha, inis pa ring turan ni Aling Flor. True, sa suplado niyang iyon ay hindi siya bagay na maging vlogger, segunda ni Ellery. Napapangiwi na lamang si Celine. Hindi na siya nag-comment pa. Pagbalik ni Joaquin ay saka lang sila natahimik. Celine, can we talk? Sabi ni Joaquin sa asawa. Tumango si Celine dahil tapos naman na itong kumain. Iginiya siya ni Joaquin sa may silong ng punong mangga. Anong pag-uusapan natin? Pagkurway tinitigan siya, nanatiling walang salita. Kung tungkol kay Luna ay wala na iyon sa akin. Bata naman pala siya, sabi pa ni Celine nang nag-umpisa na siyang mailang sa titig ng asawa. Celine, I'll be leaving this place. Mauuna na ako sa iyo, ngunit nang magsalita naman ito ay parang bomba na sumabog sa harapan niya. Anong ibig mong sabihin? Panipi, any moment now, darating na raw ang susundo sa akin, panlilinaw ni Joaquin. Natuliro si Celine, siya naman ang napatitig sa mukha ng asawa. The other day, Secretary Dem called me and said that I needed to return. The Regal Empire needs me now. May malaking problema kasi nabigla na lang. Ano ka ba? Ayos lang. Naiintindihan ko. Hindi mo na kailangang magpaliwanag, pamumutol ni Celine sa sinasabi ng asawa. Binasa ni Joaquin ang mga labi. Bumantong hininga at napahimas sa batok. Pero hindi katulad ng inaakala mo, Celine, ang susunod na mangyayari. Panipi. Ngayon naman ay parang sinabuyan si Celine ng napakalakas na pressure ng tubig. Nanlamig ang mga palad niya. Realization hit her. Nag-sink in na sa kanyang maliinang utak ang nais isiksik doon ni Joaquin. Maya-maya ay nangilid ang kanyang mga luha. Halo-balong emosyon ang dumagsa sa dibdib niya. At kahit inasahan na niya ang mangyayaring ganito sa pagitan nilang mag-asawa, masakit pa rin sa puso niya. Ramdam na ramdam niya ang sakit. At nang tumulo na ang mga luha niya ay tumalikod siya. Sa kabila ng lahat nahihiya siyang makita ni Joaquin na umiiyak siya dahil nasasaktan siya na maghihiwalay na ang landas nila. God knows, I want to continue our marriage for a lifetime, Celine. But, sorry, the company needs me, especially Dad. Hindi ko sila kayang talikuran para lang sa pansariling kaligayahan ko, nagpapaunawang anas ni Joaquin. He embraced her from behind. Yumugyug na ang mga balikat niya sa hindi niya makontrol na pag-iyak. Celine, nababalang pinaharap siya ng asawa. Walang salitang iniangat ang kanyang mukha at sinalubong ng mga labi nito. Sa kabila ng lahat, pinagsaluhan nila ang isang mainit na halik. Ang kanila malamang huling halik. Panay ang pagbagsak ng mga luha ni Celine na ninamnam iyon. Ngunit agad ding naghiwalay ang mga labi nila ng makarinig sila ng tunog ng paparating na chopper mula sa kalangitan. Dumating na nga ang susundo kay Joaquin. Joaquin, lalong napaiyak si Celine. At sa hindi niya mapigil ang damdamin, napayakap siya ng sobrang higpit sa asawa. Ano ba, yang helicopter? Hiyaw ni Aling Flor nang parang tatangayin ito ng malakas na hangin. Ay, madaling pinaghahawakan naman ni Aling Doreen ang mga natatangay na mga plato at baso. Tinulungan ito ni Ana, Jasper at Jomar. Bakit ang baba ng helicopter na yan? Sigaw naman Ellery na sa kapayatan ay halos malaipad din sa ere. Mabuti na lang at matatag ang nobyo nitong si Gab sa pagkakahawak dito. Nabulabog sila sa chopper na mababa na nga ang lipad ay pabalik-balik pa. Paikot-ikot sa tapat ng bahay ni Aling Doreen. Kay Kuya Joaquin malamang, yan, hanggang sa wala sa loob na naisabi ni Ana. Parang bingi na tanong Aling Flor. Sabi ko po ay chopper po yata ni Kuya Joaquin iyan, ulit ni Ana. Paanong magkakaroon ng chopper ang karpintero na bayaw mo? Mapanliit na angle dito ni Aling Flor. Lahat na ng tingin nila ay nasa kay Ana habang nilalabanan ng malakas na hangin. Mukha nga dahil may logo ng Regal Empire ang chopper, ayuda ni Jasper kay Ana. Napatingala ulit silang lahat sa chopper na patuloy sa pag-ikot sa itaas. Parang naghahanap ng malalandingan ng sinumang piloto na kumokontrol yun. Umamin kayo, Ana, Jasper.
Ano ang alam niyo tungkol kay Joaquin? Yuzisa na ni Aling Doreen. Oo nga, ano ang kinalaman ni Bayaw Joaquin sa Regal Empire? Segunda ni Jomar. Napakagatlabi si Ana at napakamot sa batok naman si Jasper na nagkatinginan. Umamin kayong dalawa, pamimilit ni Aling Doreen. Ang totoo po, tita, hindi talaga karpintero si Kuya Joaquin, napilitang pag-amin na nga ni Ana. Tumanggaw-tango naman si Jasper nang tingnan ito ni Jomar. Kung hindi siya karpintero ay ano siya? Tanong pa ni Aling Doreen. Ano po? Nag-alangan pa rin si Ana. Hinanap niya ng tingin ang mag-asawang Celine at Joaquin sa paligid pero hindi niya naman matanuan. Ano, panipi, Ana, sino si Kuya Joaquin mo? Ano ang inililihim niyo sa amin na magkapatid? Sabihin mo, galit na ang tono ni Aling Doreen. Medyo normal na ang boses nila dahil lumayo kaunti ang chopper. Nagkakarinigan na sila kahit papaano. Ano ka ba, Doreen? Siyempre walang itinatago ang mga, yan. Baka karpintero lang si Joaquin ng ano ba, yun? Kumpanya ba? Si Aling Flor, Regal Empire po, Tita Flor. Isang real estate company po. At malaki at sikat na kumpanya. Sikat po dahil madalas magbigay ng libreng pabahay sa mga mahihirap, paliwanag ni Jasper. At ano si Joaquin doon? Karpintero, panipi. Minsan pa ay nagkatinginan sina Ana at Jasper nang bumalik ang chopper. Noon naman nang sumulpot sina Celine at Joaquin mula sa kung saan. Madaling tinakbo ni Ana ang kapatid nang makita nito itong umiiyak. Halos liparin ito ng lakas ng bangin pero hindi nito ininda. Ate, okay ka lang? Tanong nito kay Celine. Tigmak ng luha ang mga mata at nanginginig ang mga kamay na kumapit dito si Celine. Kuya Joaquin, ano bang nangyayari? Bakit may chopper? Tanong ni Ana. Hindi na niya kailangang lakasan ng sigaw dahil pababa na ang chopper sa malawak na bakanteng lupa malapit sa bahay ni Aling Doreen. Ana, I need to leave now. There's a big problem at the company. I need to attend to it immediately, Joaquin responded casually. Ganoon ba? Bakit umiiyak si ate? Hindi na ituloy ni Ana ang itatanong sana ulit dahil naramdaman nito ang pagpisil ni Celine sa braso nito. Pinilit ni Celine na ngumiti sa kapatid. Ayos lang ako, Ana. Hindi ka nanasanay sa pagiging ko. Sinasabi mong okay ka pero pati uhog mo tumutulo na, bus ka pa rin sa kanya ng bruhang kapatid. Ayaw niya sanang magmoldita pero nahilan niya pa rin ito sa buhok. Celine, Joaquin, Ana, natatarantang tawag sa kanila ni Aling Doreen. Tumatakbo ito palapit sa kanila kasama ang iba pa. Kung hindi nga sana seryoso ang sitwasyon ay natawa sana si Celine nang nakita niyang natapilok si Jasper. Sino ang mga, yan, Celine? Tanong na sa kanya ni Tita Doreen nila nang makalapit sila. Celine's eyes grew wide, napatingin siya kay Joaquin. Tatlong lalaki kasi na nakasuot ang maangas ang mga lakad na palapit din sa kanila. Sina Secretary Dem, Calex at yung isa pang bodyguard ni Joaquin na hindi niya pa alam ang pangalan. Parang delikado sila na mga lalaki. Parang iyong mga mafia na napapanood ko. Baka saktan nila tayo, ani Ellery. Huwag kang matakot mahal, hindi ako makakapayag na saktan ka ng mga iyan. Hinayla ito ni Gab at inilagay sa likod upang maprotektahan nga saka iniharap ang cellphone nito sa tatlong lalaki na papalapit. Diyan lang kayo, huwag kayong lalapit, naka-leave ako. Napapanood kayo ng maraming followers ko. Tapos ay tapang-tapangan nito na babala. Hindi ito pinansin ni Secretary Dem, Calex at Osef. Patuloy sila sa paglapit at nang nasa harapan na sila ni Joaquin ay sabay-sabay silang yumuko sa amo. Iba-iba tuloy ang naging reaksyon ng lahat. Si Aling Flor ay talagang lumuwa ang mga mata. Si Aling Doreen ay nagsalubong ang mga kilay. Ang magnobyang Ellery at Gab ay napanganga. At ang magkaibigang Jasper at Jomar ay nagkatinginan naman. Sir, we're here to pick you up. Everything is ready for your return, magalang na salita ni Secretary Dem kay Joaquin. Joaquin simply nodded in acknowledgement. Teka, hindi ko maintindihan. Sino ba kayo? At bakit, sir, ang itinawag niyo sa lalaking iyan, karpintero lang naman siya. Hindi na napigil ang tanong ni Aling Flor. Masamang tiningnan nito nina Calex at Osef. Ako'y nagtatanong lang naman. Nahintakutan tuloy ang ginang na umatras. Tita, ang totoo ay hindi karpintero si Kuya Joaquin. Isa po siyang CEO at tagapagmana ng Regal Empire,
Imporma na ni Ana sa tiyahin upang walang maging problema. Hindi na mapagkaila. Ano ba ang sinasabi mo, Ana? Senggal ng ginang kay Ana. Sinasabi ko po ang totoo, Tita Flor. Panipi. Totoo ba ang sinasabi ni Ana, Celine? Hindi pa rin makapaniwala na belang ni Aling Flor kay Celine. Celine, magsabi ka ng totoo. CEO ba talaga iyang asawa mo at hindi karpintero? Tanong na rin ni Aling Doreen. Sorry po, ngunit ang nasabi lamang ni Celine sa mga tiyahin bago nagyuko ng ulo dahil tumulo na naman ang mga luha niya. Nakita iyon ni Joaquin kaya niyakap siya nito. Kung ganoon, totoo nga. Totoo na hindi ka lamang karpintero. Ang hitsura na ni Aling Flor ay parang aatakihin sa puso ng muling magsalita. Bilog na bilog ang mga mata nito na nadekot nito ang dibdib. Totoo po Leon, Tita Flor. Actually, nang unang makita ko si Joaquin dito pagdating namin ni Jomar ay nakilala ko siya agad dahil napanood ko na siya sa TV at nababasa ko siya sa mga business magazine. Si Jasper na ang mas nagpatotoo. Agay, Diyos ko, sa puntong iyon ay muntik nang mahimatay si Aling Flor. Mabuti at mabilis itong nasalo ni Ellery. Hala, grabe ang views ko sa live ko. Gulat na pagbibigay alam na manigab nang mapansin ang pagdagsa ng reaksyon sa live nito. Lalo na kapag itinututok nito ang kamera kay Joaquin. Tahimik na sinita ito ni Osef. Hamarang sa kamera. Joaquin, hindi namin alam ang totoong katauhan mo kaya kung anuman ang hindi naming maganda na pakikitungo sa iyo ay sana mapatawad mo kami, sabi ni Aling Doreen kay Joaquin nang maghiwalay ng yakap ang mag-asawa. Ay, Diyos ko talaga. Muntik nang mahimatay naman ulit si Aling Flor. Naging mas owa pa, at pasensya ka na rin kung hindi ka naging komportable dito sa bahay namin, patuloy ni Aling Doreen. Ayos lang po, you have nothing to worry about. Actually, even though I've only been here for a few days, I've been happy, tugon na ni Joaquin sa ginang. Naginhawaan na napangiti na si Aling Doreen. Si Aling Flor ang hiyang-hiya na ang hitsura. Hindi na ito makatingin kay Joaquin. Sir, we need to leave now, mahinang agaw pansin na ni Secretary Dem kay Joaquin. Tuldok, tiningnan ulit ni Joaquin ang asawa. Tapos na talaga ang magandang memorya kasama ito, oras na upang gawin ang nararapat. Kailangan na niyang iwan ang babaeng kaysa isang nagpal-asap sa kanya ng totoong saya sa buhay. He hardened his resolve. Celine, aalis na ako, di kawas ay totoong palem na niya rito. Celine nodded her head without saying a word. Nakayuko pa rin ang ulo habang patuloy sa pagluha. Ana, ikaw na ang bahala sa ate mo, no choice si Joaquin kundi ang ibilin na lang siya kay Ana. Inakbayan na nga ni Ana ang kapatid. Sige po, kuya, at naiiyak na rin ito na sagot. Tipid itong ninitian ni Joaquin pagkatapos ay isa-isang tiningnan din ang lahat. Nahimete na tuloy talaga si Aling Hor nang magtagpo ang mga mala nila. Pinagtulungan na itong alalayan nina Ellery at Aling Doreen. Isang yukod na ang ginawa ni Joaquin bilang pamamaalam sa lahat at nagsimula na itong maglakad patungo sa chopper, kasunod sina Secretary Dem at dalawang bodyguard. Halos hindi pa rin makapaniwala ang lahat na inihatid ito ng tanaw. Joaquin, bulong na tawag na lamang ni Celine sa asawa. She wanted to just faint. Parang hindi niya kaya nasaksihan ang pag-alis ni Joaquin. Subalit mas malinaw pa rin sa sikat ng araw ang diwa niya kahit rumaragasa ang mga luha niya na nakasunod tingin sa asawa. Tumigil sa paglakad si Joaquin at animoy slow motion na lumingon sa kanila, partikular sa kanya. Mas nagbagsakan pa tuloy ang mga luha niya. She cried her heart out, hanggang sa halos mawala na siya ng hininga. Huwag kang umalis, Joaquin, umasang bulong ng puso niya. Subalit umasa lang talaga siya dahil muling tumalikod at lumakad palayo sa kanya si Joaquin. Walang lingon likod na ito hanggang sa makasakay sa chopper. Ate, maya-maya ay hiyaw ni Ana dahil kasabay ng pagtaas ng chopper sa ere ay ang paghina ng mga tuhod ni Celine. Para siyang tinakasan ng lahat ng lakas kaya napasalampak siya sa lupa. Umiyak siya ng umiyak.